Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isa sa pangunahing problema ngayon sa bansa ang online sexual abuse at exploitation of children. Kaya naman nababahala rito ang mga magulang, lalo pat madali na lang ma-access ng mga bata ang internet. Gayon din ang Commission on Human Rights na nagpaalalang proteksyonan ang mga batang anak laban sa banta ng AI at social media. Ang balitang A to Z, hatid ni Naomi Almohano. Ito ang viral video ng content creator at businesswoman na si Queen Hera. Makikita sa video ang pag-iiyak niya habang ikinukwento ang sinapit ng anak sa mga online predator na nangaabuso sa artificial intelligence o AI. Aniya, minanipula ang larawan ng kanyang anak para gamitin sa kalaswaan at ibenta sa tinatawag na dark web. Ang bata pa ng anak ko. Please, Mami, stop posting videos or kahit picture ng anak niyo. Nakita ko yung picture ng anak ko. Yung picture ng anak ko nasa website. Binibenta. Oh my God. Nitong Martes lang, nagtungo sa NBI si Queen Hera para ireklamo ang nagbebenta sa manipulated video at picture ng kanyang anak. Nagkalat din kasi ngayon online ang mga batang biktima ng malaswang paggamit sa AI kapalit ng ilang libong pisong halaga ng pera. Kaya ang inang si Rhea, hanggang alas 10 na lang ng gabi bukas ang wifi para sa kanyang 4 na anak para mamonitor araw-araw ang screen time ng mga bata at mga tinitingnan online. Binabantayan niya rin kung may mga pribadong impormasyong binabahagi ang mga anak niya tulad na lang ng litrato na maaring magamit sa hindi magagandang bagay. Siyempre po, kinakabahan po, baka mamaya magamit po yung mga bata sa mga masamang gawain po, lalo po sa ngayon. Marami pong naglilipa ng mga masasamang loob. Po meron po ding may mga bastos din na mga sinasabi doon, lalo na yung mga matanda. Kaya aniya, magkaroon sana ng regulasyon sa paggamit ng artificial intelligence o AI para hindi na ito maabuso at magamit pa sa mga iligal na gawain. Samantala, nababahala rin ang Commission on Human Rights sa lumalalang kaso ng online sexual abuse at exploitation of children o OSAEC at Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o CSAM sa bansa ngayon. Sa datos ng UNICEF, pumalo na sa 1.7 milyon ang kaso ng OSAEC sa bansa noong nakaraang taon lang, habang 2.7 milyon naman noong 2023. Dahilan para malagay sa hotspot ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na antas ng mga ganitong kaso. Karamihan sa mga perpetrators or facilitators ay miyembro ng pamilya. Yung worst pa, magulang. Ayon kay Diaz, karamihan sa mga biktima ngayon ng mga bata dahil na rin vulnerable pa sila o madaling pasunurin. Gayon din ang kahirapan o economic opportunities at accessibility sa internet. Sa usapin ng OSAEC, once na ma-upload mo yung photo na yan or yung materials na yan, ando na siya forever. Hindi enough yung knowing what is right from wrong, kundi dapat alam rin ng mga bata ano ang implikasyon ng sasabihin, ng gagawin nila, ng certain acts. So parang yun yata yung kulang, yung discernment skills. Payo niya naman sa mga magulang. Meron po kayong parental authority sa inyong mga anak, no? Pero kasabay ng parental authority, ang parental responsibilities, no? Siyempre yung aming gawain ay proteksyonan, i-uphold at i-promote yung karapatan ng mga tao, lalo na karapatan ng mga bata, at all times. Sa mga nakakaranas o nakasaksi ng sexual na pang-aabuso, ayon sa CHR, agad itong i-report sa kanila, mga local government and law enforcers at sa DSWD. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.